Purihin ng Panginoon. Minsan pa ang lahat magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Akin na niya ng bawat isa na makaupo. At aking binabati ang bawat isa ng isang mapagpalang umaga. At nawa ang bawat isa ay nasa mabuting kalalagayan sa mga oras na ito. At ako'y hindi na rin magpapakatagal. Ako'y merong 40 minutes para sa exhortation sa umagang ito. At nawa samahan tayo ng Panginoon. Bago tayo magbasa, tayo manalangin at dumulog sa ating Panginoon sa umagang ito. Nakilang Diyos, ang kanayang pinupuri at sinasamba. Tunay nga ikaw lang ang nag-iisa at tunay na Diyos. Ikaw lang ang aming pupurihin. Ikaw lang ang aming luluwalhatiin, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa panahon na iyong pinagkaloob, minsan pa sa amin. Minsan pa kami makakarinig ng iyong mga salita, makapagbalik ng mga pasasalamat at papuri sa iyong banal na pangalan, Panginoon. Purihin ka, O Diyos, sa buhay ng bawat isa na nandirito at maging ang mga kasama namin sa FB Live. Nawa, Panginoon, sila ay nasa mabuting kalalagayan, O Diyos. O Panginoon, sa umagang ito, nawa kami minsan pa iyong samahan mula kanina hanggang mamaya sa pangaral ng iyong mga salita, nawa ikaw ang manguna, O Diyos. Hindi naman, itago mo ko sa iyong likuran ang iyong munting lingkod, na ikaw lamang ang makita at ang iyong mga salita lamang ang lumabas sa pulpitong ito, O Diyos. Purihin ka at sambahin ka, Panginoon, sa pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen. Hallelujah. Tayo magbasa ng ating Bible sa Luke chapter 6, verse 46 to 49. Sabi dito sa libro ng Luke, "But why do you call me Lord, Lord? Why do you call me Lord, Lord, and not do the things which I say?" 47, "Whoever comes to me and hears my sayings and does them, I will show you whom he is like." 48, "He is like a man building a house who dug deep and laid the foundation on the rock. And when the flood arose, the streams beat vehemently against that house and could not shake it, for it was founded on the rock." 49, "But he who heard and did nothing is like a man who built a house on the earth without a foundation, against which the streams beat vehemently, and immediately it fell. And the ruins of that house was great." Ang pinamagatan ng exhortation ko po sa inyong ngayon sa umagang ito na building on a right foundation. At nawa, samahan tayo ng Panginoon. Dito sa ating teksto ay sa mga naunang verses ay ipinakita sa atin ng ating Panginoong Kristo Jesus na kung paano natin ma-differentiate or paano natin makikita ang isang tao sa pamagitan ng kanilang bunga. At kung paano sila lumakad sa mundo ay pinakita sa atin ng Panginoon na malalaman natin ang kanilang kung ano ang laman ng kanilang puso sa pamamagitan ng kanilang pagsasalita, paglakad, pag-akto ng kanilang buhay, ay lumalabas ang laman at kung ano sila sa loob. Gayun din ang parang cross-reference na itong verse natin ay sa Matthew 7 verse 27. Doon naman mas inelaborate ni Matthew kung ano yung sinabi ni Luke dito sa 46. "But why do you call me Lord, Lord, and not do the things which I say?" Sinabi sa Matthew na ang Panginoon ay darating ang panahon na ang Panginoon ay magsasabi na ay may mga taong magsasabing, "Panginoon, Panginoon," pero hindi sila kikilalanin ng Panginoon. Bakit ito nasabi ng ating Panginoon? Dahil dito rin sa ating binasa na sa ating teksto na ang panahon ay magsasabi na may mga tao na tumatawag sa Panginoon sa panahon natin at sa panahon nila ng panahon na yon na tumatawag sa Panginoon ngunit hindi talaga kilala o wala talaga, hindi sumusunod sa turo ng Panginoon or hindi naka-founded ang kanilang buhay sa Panginoon. Now,
Isang bagay ang makikita natin dito, ipinapakita sa atin ng ating Panginoong Kristo Jesus na ang pagiging Kristiyano ay isang pagka tayo tinawag na isang Kristiyano ay dapat unang-una nakikita to sa ating mga aksyon, sa ating mga gawa. Paano tayo kumilos, paano tayo magsalita, paano natin ilakad ang ating buhay ay dapat nakikita ang ating Panginoong Kristo Jesus. Kaya naman nasabi niya sa verse 47, na whoever comes to me and hears my saying and does them, ipinakita niya na ang tao na ito ay parang nagtatayo ng bahay sa isang foundation, sa isang matibay na pundasyon. Dahil dito, ipinapakita rin ng ating Panginoon na ang bawat gawa ng ating buhay, ang ating mga ginagawa, lalo sa ating iglesia, ang ating bawat lakad, ang ating bawat sinasabi ay dadaan sa mga pagsubok. At ito hindi natin kayang, kumbaga hindi natin ito may iwasan or mapipigilan. Dahil kailangan lumabas ang tunay na laman ng puso ng isang tao. Kailangan makita, kailangan ma-reveal na kung ang taong ito ay tunay nga bang nakatayo sa tamang pundasyon, sa totoong pundasyon. At kumbaga, ang Panginoon ay nagpapakita rito na pagka ang tao ay dumaan sa mga pagsubok, ang tao lamang, o ang believer lamang, o Christian lamang na makakasurvive ng mga gantong, kumbaga, shakings, mga testings, ay yung tao, ang Christians na may tamang pundasyon. Ano ba ang ating tamang pundasyon? Ang ating pundasyon na sinasabi rito ay ang ating Panginoong Kristo Jesus. So mga nakatayo, ang mga Kristiyano na makaka-withstand sa mga pagsubok na pwedeng dumaan sa kanilang mga buhay, sa mga bagay na trials na pwedeng dumaan sa kanilang buhay, ay ang mga tao lamang na nakatayo sa pundasyon ni Kristo Jesus. Dahil pagka tayo ay hindi nakatayo sa ganun, ay marahil sa umpisa ay pwede kang maging matibay, malakas. Ngunit pagka dumaan ang mas mabibigat na pagsubok, mas mabibigat na testings sa ating pananampalataya, ay maaring ito ang maging cause para tayo mag-stumble down. At sabi dito, ang pagiging Kristiyano, ang pagiging tunay na Kristiyano ay magkaiba. Ang gusto ko lamang ipakita, ang pagiging tunay na Kristiyano ay magkaiba sa pagiging relihiyoso. Dahil unang-una, ang pagiging Kristiyano, ang pagiging tunay na Kristiyano ay nakatayo sa pundasyon, which is si Jesus Christ. Nakatayo sa mga turo, nakatayo sa mga utos, nakatayo sa kung ano ang sinasabi ng banal na kasulatan. Yun ang buhay ng isang tunay na Kristiyano. While ang isang relihiyoso ay nakatayo sa pundasyon ng mga tradisyon. Nakatayo sa mga paniniwala ng matatanda. Nakatayo sa paniniwala ng kung ano ang sinabi ng mga taong nauna sa kanya. Kung ano yung itinuro lang sa kanya. At there will come a time na yung mga tradisyon na yan, isang bagay na ating nakikita, traditions will come and go. Ang mga tradisyon ay nawawala, ang mga tradisyon ay nababago. 'Di ba? Ang tradisyon dati way back 10 years, 15 years ago. Ano bang tradisyon pagkagantong panahon? Makikita na natin ang spirit ng sinasabi nila ng Kapaskuhan, 'di ba? Kumbaga mararamdaman na natin ang Christmas season. Hindi lang sa traffic, pero yung mga bahay, mga lugar ay nagsisimula na silang magtayo ng kanilang maglagay ng kanilang mga pailaw, maglagay ng kanilang mga decorations. Iba nga, September pa lang, may Christmas tree na sa bahay. Actually kami, dati, nung ako'y Katoliko pa, yung Christmas tree itinayo ngayong taon, hanggang susunod na taon, nakatayo pa rin yun. Hindi na namin tinatanggal dahil ang hassle, tanggalin, itayot, ikabit uli. Kaya madalas, ang mga tao, yung mga taong nakatayo sa tradisyon, ay ganun ang ginagawa.
pagpasok ng September, August, magsisimula na silang bumili ng mga Christmas lights, magsisimula na silang bumili ng mga gamit na pang Yuletide season. Mga medyas, mga bagay na iniisip nila na parte ng turo ng Biblia. Pero ano nangyari? Time goes by, nung habang umihirap ang sitwasyon ng mga tao, pati yung tradisyon na bago. Ngayon, halos wala ka na makitang bahay na may Christmas lights. Wala ka na dati, kung gaano pa gandahan ng mga bagay, ang mga bahay sa pailaw, ngayon, pasimplihan na lang. Swerte nga na makakita ng parol sa mga bahay. Now, pagka ang isang Kristiyano ay nakatayo sa mga gantong tradisyon, masishake ang kanyang paniniwala. Magsisimula siyang mag-doubt na, totoo ba ang birthday talaga ni Jesus? Ba't hindi na yata sineselebrate ng mga tao? Parang hindi na, dati pagka magpapasko na, lahat sila nag-enjoy na, lahat sila nagsisimula ng mag-prepare. Ngayon, parang iba na. Traditions will come, traditions will go. At pagka tayo ay nakatayo sa ganong foundation, pati tayo will come and will go. Yung mga ideology natin will come and go at wala kang stable na pinaniniwalaan. Wala tayong stable na sinasandigan. At yung isang bagay na ipinapakita na pagka tayo ay nakatayo sa tradisyon, pagka ito'y dumaan sa mga pagsubok, dumaan sa mga kahirapan, dumaan sa mga trials and everything. Sabi nga sa Matthew, yung cross-reference niya, actually mas detailed ni Matthew yung pagkakasabi na kung ang tao ay magtayo ng bahay sa isang pundasyon na bato, ay sinabi niya dito, and the rain descends, the floods came, and the winds blew and beat on the house. Pero hindi siya nasira. Ang isang pananampalataya na nakatayo, ang isang Kristiyano na nakatayo sa isang totoo at tamang pundasyon, trials will come and go. Hindi yung paniniwala mo yung magka-come and go. Hindi yung pananampalataya mo yung magka-come and go. Trials ang magka-come and go. Hardships, mga pagsubok, mga questions mo sa isip mo will always come and go. Pero isang bagay ang ating masisigurado, yung pundasyon na tinatayuan natin, magpakailanman. Hindi magbabago at hindi kailanman masisira. Now, ano ba ang right foundation? Pagka sinabi natin right foundation, ano ba ang tamang pundasyon ng isang Kristiyano, ng isang tunay na Kristiyano? Una sa lahat, syempre, ang ating Biblia. Dito nakapaloob, dito nakalagay ang mga salita ng Panginoon na kung saan ang Panginoon na rin ang nagsabi na kung ating maririnig at ang ating gagawin, tayo ay para tayong builder na nagtatayo ng bahay sa isang matibay na pundasyon. Now, tatlong bagay ang aking naisip pakita lamang sa umagang ito, na ang tatlong bagay na ang tunay na Kristiyano na may tamang pundasyon ay ginagawa. Ang ginagawa ng isang tunay na Kristiyano na may tamang pundasyon, rather. Una sa lahat ay ang isang Kristiyano na may tamang pundasyon ay sumusunod sa katotohanan. Hindi niya isinasantabi yung katotohanan para sa tradisyon. Hindi niya isinasantabi yung katotohanan para mapagbigyan ang kaisipan ng isang tao. Para sa kanya, ang katotohanan, kung ano ang sinabi ng Biblia, yun ang kanyang gagawin. Sabi sa John 10:27, sabi sa 27, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Ang isang tunay na Kristiyano na nakatayo sa tamang pundasyon ay nakikinig at sumusunod sa mga utos ng Panginoon. Kung ano man ang sinabi sa atin sa Biblia, yun ang ating susundin.
Kung sinabi ng Biblia na love one another, then so be it. Love one another. Pag sinabi ng Biblia na love your enemies, parang hindi naman siguro ganong magmahal ng kaaway. Pero isa sinabi, mahalin mo ang iyong mga kaaway. Alam niyo bang mas mahirap magmahal ng kaaway? Mas madali pang magsabi ng I love you sa kaibigan mo kaysa sa kaaway. Kaya naman pinapaalala ng Panginoon na mas mahalaga na mahalin mo ang iyong kaaway. Kung ito ang mga bagay na ito ay hindi natin kayang pakinggan, lalo na paano pa kaya ang mga katotohanan na nagsasabi na tayo hindi lahat tatanda? Kung ang mga simpleng bagay na nagsasabi na i-honor mo ang iyong magulang, o kaya naman sumamba ka lang sa isang Diyos, kung ang mga gantong katotohanan ay hindi natin kayang panampalatayanan o sampalatayanan, paano pa natin sasampalatayanan ang sinasabi na tayo lahat ay hindi tatanda? Bagkus lahat tayo ay kukunin at aangat sa langit. Paano tayo maniniwala na ang katawang ito ay may tendency, ang katawang ito ay maaring mabago? Malalaman lang natin ito pagka tayo ay nakatayo sa isang pundasyon at sa isang tamang pundasyon. Malalaman lang natin ito kung tayo ay nakikinig at tayo ay sumusunod sa mga utos ng Panginoon. Sumusunod sa mga sinasabi sa atin ng Biblia. Ang isang tunay na isang Kristiyano na nakatayo sa tamang pundasyon ay parating sinasaliksik. Parating hinahanap ang kanyang buhay ay nasa lugar na kung saan kulang pagka hindi niya nakikita ang Panginoon. Kumbaga kung dumadaan lang ang araw na hindi niya nararanasan ang Panginoon. Ang isang Kristiyano na nakatayo sa tunay na pundasyon, sa tamang pundasyon, ay laging hinahanap ng kanyang sarili na makasama ang Panginoon sa kanyang buhay. Maranasan ang Panginoon sa kanyang buhay. Kahit sa kanyang sariling bahay, lagi niyang hinahanap ang presensya ng Panginoon, lagi niyang hinahanap ang pagkilos ng Panginoon sa kanyang buhay. Dahil ang kanyang buhay ay hindi na buhay niya. Ito na ay kanya nang ibinigay at isinuko sa Panginoon. At siya ngayon ay nakatayo sa pundasyon na ito. At kung siya ay nakatayo sa pundasyong ito, yun ang nagiging outcome. Kumbaga, yun ang lumalabas sa kanyang buhay. Dahil yun din naman ang buhay, dahil buhay yung buhay na nasa kanya. Buhay yung bato na kanyang tinatayuan. Buhay yung foundation kung saan siya nakatayo. Dahil kung patay, hindi mo rin gagawin yung mga bagay na sinasabi dito sa Biblia. Ang isang Kristiyano na nakatayo sa tamang pundasyon ay Kristiyano na committed sa paggawa ng mga bagay sa espiritual. Na kumbaga yung kanyang buhay ay kanyang ipinapagamit para sa espiritual na mga bagay. Na kung saan kailangan niyang kumilos, kailangan niyang gumawa ng mga bagay sa espiritual. Dahil ang buhay niya ay hindi nasa para sa kanya lamang. Ang buhay niya ay sa Panginoon na. Pangalawang bagay na aking naisip ibigay sa inyo, ang isang Kristiyano, isang tunay na Kristiyano na nakatayo sa tamang pundasyon, ay laging maghahanap ng fellowship. Laging maghahanap ng gathering na kung saan makakasama niya ang mga taong kaparehas niya ng tinatayuan. Sabi sa Hebrews 10, verse 24, Hebrews 10, verse 24, Let us consider one another in order to stir up love and good works. 25, not forsaking the assembling of ourselves together, as in the manner of some, but exhorting one another, and so much more
as you see the day approaching. A true Christian ay laging hinahanap ang fellowship ng kanyang kapwa tunay na Kristiyano. Hindi niya hinahayaan at magdaan ng isang buong araw, isang buong linggo na hindi niya nakaka-fellowship ang kanyang mga kapapanampalataya, kaparehas ng pananampalataya. Dahil ito rin yung dahil ang spirito na nasa kanya ay nag-uudyok na makasama ang kanyang mga kaparehas ng pananampalataya, kaparehas ng paniniwala. Dahil yung spirit na nasa iyo, kung ikaw ay nakatayo sa tamang pundasyon, ang spirit na nasa iyo ay nasa iyong mga kapatid din na nakatayo sa tamang pundasyon. Alam niyo, isang bagay na ating makikita, hindi lang mga Kristiyano ang naghahanap ng fellowship. Hindi lang yung mga tunay na Kristiyano ang nagdulong sa fellowship. Pati yung mga tao na mga nag-aangking Kristiyano or hindi sumusunod sa salita ng Diyos, sila rin ay naghahanap ng fellowship. Sa anong paraan? Yung mga fellowship na magkikiliti sa kanilang mga tenga. Mga fellowship na mag-i-encourage na tama yung ginagawa nila. Dahil nasa panahon tayo na kung saan ang mga tao ay isasantabi ang sound doctrine, isasantabi ang tamang aral para lang magkasama-sama para sa fellowship. Para mapakinggan lang yung gusto nilang marinig, gusto nilang malaman, gusto nilang maramdaman yung gusto nilang maramdaman. Pero hindi ibig sabihin nun ay nasa tama silang pundasyon, nasa tama silang, nakatayo sila sa tamang pundasyon. Madalas yung mga taong nasa ganyang sitwasyon, madalas yung mga tao na parang nagsasama-sama lang dahil meron silang may kinakahiligan or meron silang isang bagay na tinatayuan. Pagka may isa doon na nag-crumble down or kaya nag-iba yung kaisipan, yung buong grupo na yon magsisimula ring ma-dissolve. Unlike sa samahan ng mga tunay na Kristiyano, unlike sa tinatayuan, sa fellowship ng mga tunay na Kristiyano. Yes, merong mga discouragements, merong minsan na meron tayong mga bagay na parang pag tinignan natin parang medyo nakakapanghina naman na bakit ganito, bakit ganyan ang ginagawa ni brother, ni sister, bakit parang hindi siya lumalakad sa tamang landas, kumbaga. But if we are in a right foundation, hindi yun makaka-apekto ng malaki sa iyo. You will always look dun sa pundasyon na kung saan kayo nakatayo. You will always look na kung saan, hindi mo na tinitignan yung buhay ng iyong kapatid. Hindi mo inaabangan na magkamali yung iyong kapatid. Ang tinitignan mo sa kanya, yung buhay na tinanggap niya na mula sa ating Panginoong Kristo Jesus. Tinitingnan mo na sa kanya na siya ay kaparehas mo na rin at nakatayo sa tamang pundasyon. Minsan nadadapa, minsan nanghihina, pero hindi mo na siya tinitingnan na parang, bakit ganun? Bakit ganyan? Tagal-tagal mo na. Tinitingnan mo na siya na, may ginagawa ang Panginoon sa kanya. Andun ka na sa point na pagka ang kapatid mo ay nanghihina, imbis na parang question, ang tagal mo na, nanghihina ka pa. Andun ka na sa point na pag nakita mo nanghihina, akayin mo pataas. Dahil nasa parehas kayo ng pundasyon. Nasa parehas kayo na nasa tamang pundasyon. Kung kayo ay magkaiba ng tinatayuan, hindi ka magkakaroon ng
kumbaga, amor sa Kanya. Pero hindi. Dahil lang ng isang Kristiyano na nagsisik ng fellowship, na nagsisik na kung saan lagi gusto niyang makasama or kung nasa ng gawain gusto niya nandoon. Gusto niya laging maka-impart na kung ano rin na tinatanggap niya sa Panginoon. Sabi sa Ephesians 4 verse 3, Ephesians 4 verse 3, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. Ang isang Kristiyano na nakatayo sa tamang pundasyon ay laging priority is to have peace with his brothers. And mga kapananampalataya niya na kung saan hindi niya naiisipin na kumbaga hindi niya tutulungan, gagabayan ang kanyang mga kapwa mananampalataya. Dahil nasa panahon nga tayo, sabi sa 2 Timothy, na kung saan ang mga tao ay may mga nangangati ang mga tenga at kumbaga naghahanap ng magkakamot lang nito. At ang mga tao ay magsistick lamang sa isang bagay na kung saan nasasatisfy sila. And I believe tayo ay more than satisfied sa ating pananampalataya. Hindi lang kumbaga nasasatisfy yung ating needs. Pero more than that ang ating naranasan sa ating Panginoon. Na to the point na pwede nating masabi na hindi man lahat tinutugon ng Panginoon, pero you will stay. You will have fellowship. Dahil nakita mo at nakatayo ka sa tamang pundasyon. Pangatlo, ay ito'y laging nababanggit na ang isang totoong Kristiyano ay na nakatayo sa tamang pundasyon ay nagkakaroon ng boldness or confidence to stand. Meron siyang tapang na isambulat, kaya ipakita ang kanyang pananampalataya, ang kanyang tinatayuan, ang kanyang pinaniniwalaan. Dahil hindi lang niya pinapaniwalaan na siya ay nakatayo sa tama, pero bagkos nakikita niya, nararanasan niya na totoo nga na ako ay nasa tama. And hindi niya yun kayang itago sa kanyang sarili. Hindi niya yung kayang i-held back sa kanyang sarili at parang nagkakaroon siya ng tapang na ibahagi yung kanyang nararanasan sa Panginoon. Sabi ulit sa Hebrews 10, sa taas na verse, sa 22, Hebrews 10:22, sabi dito, let us draw near with a true heart in full assurance of faith, having our hearts sprinkled from evil conscience and our bodies washed with pure water. Sabi sa 23, let us hold fast the confession of our hope without wavering. For he who promised is faithful. Napakasarap na salita ng Panginoon. Na pagka tayo ay nakatayo sa pundasyon kay Kristo, nakatayo kay Kristo, He is. Ang pangako ng katapatan ng Panginoon ay mararanasan natin sa ating mga buhay. Makikita, hindi lang natin maririnig, hindi lang natin makikita sa ibang tao, bagkus mararanasan mo sa iyong sarili. And in turn, habang nararanasan mo ang katapatan ng Panginoon, it will give you the confidence na ibahagi ang katapatan ng Panginoon. Na ipakita, na ikaw din naman ang magsabi na, tunay nga ang tapat ng Panginoon sa aking buhay. Tunay nga na nararanasan ko ang Panginoon. You will have that kind of boldness na pagka tinanong, totoo ba na tama yung tinatayuan mo? Talaga, naniniwala ka ba talagang totoo ang tinatayuan? Na nakabase talaga sa Biblia yung tinatayuan mo? And you will boldly say,
Pag tinanong kang bakit, naranasan ko. Hindi ko lang nakita sa mga kapatid ko sa bahay-sambahang iyon. Hindi ko lang narinig sa kanila sa bahay-sambahang iyon. Pagkos simula nung tinanggap ko ang Panginoon, tinayuan ko ang pananampalataya ng Panginoong Kristo Jesus, naranasan ko. Naging parte ng buhay ko. Kumbaga, nakita ko ang katapatan ng Panginoon. Na hindi siya tunay niyang hindi siya nagbago. Kung paano tayo minahal, paano sinasabi ng Panginoon na mahal ka niya, mula pa nung simula, ganun pa rin hanggang ngayon. And it will give you that boldness na i-testify na ang Panginoon ay mabuti. Ang Panginoon ay dakila. Ang Panginoon ay tapat. Bakit? You're on a stable foundation. Mga trials ay dumating sa buhay mo. Mga kabigatan ay dumating sa buhay mo. May mga financial problem na dumarating. May mga questions na minsan hindi nasasagot. Pero you are still here. Hindi ba yung pagpapakita na yung tinatayuan mo ay sure foundation? Hindi ba yung nagte-testify na ang tinayuan mo ay totoo at matibay? Hindi katulad na pagka tayo ay tumayo sa tradisyon, trials will come, traditions will change. Pagka nagsimula ng humirap ang sitwasyon, ang mga tradisyon ay unti-unti ring magbabago. Magko-conform para masundan yung trend ngayon. Ganun ang tradisyon. Magko-conform siya hanggang saan niya kaya i-conform yung tradition. Magbabago siya na magbabago hanggang nagbabago rin yung trend ng mundo. Pero ang bato na tinatayuan natin, si Kristo Jesus, mula noon hanggang ngayon, iisa ang sinasabi, ay iisa ang tinuturo. And we can rest assured na kung anong pinangako niya dito sa Bibliyang ito, ay mararanasan mo sa buhay mo. Kung ano man ang kanyang ipinangako sa buhay na ito, mararanasan mo sa buhay mo. At pagkat ikaw ay natili, at kung ikaw ay tumayo dyan, totoong, ikaw mismo ang makakapagsabi na ang Panginoon ay totoo. Sabi sa Galatians 5 verse 1, Galatians 5 verse 1. Stand fast, therefore, in the liberty by which Christ has made us free. Praise the Lord. And do not be entangled again with the yoke of bondage. Tumayo ka, kapatid. Tumayo ka. At ang kinim mo na ikay pinalaya na ng Panginoon. Stand your ground sa pananampalataya. Stand your ground sa paniniwala na ang Panginoong Kristo Jesus ang iyong tinatayuan. At lumakad ka sa pananampalataya. Huwag mo nang balikan yung buhay na kung saan iniligtas ka na ng Panginoon. Huwag mo nang balikan yung buhay na kung saan pabago-bago, paiba-iba. Manatili ka kung saan stable yung tinatayuan mo. Na hindi magbabago kahit anong mangyari sa ating buhay. Makaranas ka ng kaginhawaan, makaranas ka ng kabigatan, ang Panginoon ay nandyan. Ang Panginoon ay stable pa rin. Pag tayo nakaranas ng kaginhawaan, salamat sa Panginoon. Pag nakaranas ng kabigatan, salamat pa rin sa Panginoon. Na hindi ka pinababayaan. Yan ang isang buhay ng isang Kristiyano na nakatayo sa tamang pundasyon. Ang pagkakaroon ng tamang pundasyon ay nagbibigay sa atin ng kalakasan para magpatuloy. Dahil pagka tayo ay hindi nakatayo sa pundasyon na si Kristo, ang pundasyon na si Kristo, ay time will come na pwede kang mawala. Pagka ang iyong buhay, ang iyong pananampalataya ay nakatayo lamang sa tao, ng una,
sa paniniwala ng tao, sa mga sinasabi ng tao. Time will come, testings will come, at magsisimula yung mag-crumble down. Katulad ng sinabi ng ating Panginoon, na kung saan ay isang tao na para siya nagtayo ng bahay sa buhangin. Na pagka dumating ang bagyo, dumating ang tubig, haanutin ka na din. Sasama ka na lang din sa trend. Dahil hindi ka nakatayo sa pundasyon, sa bato, sa matibay na pundasyon. Pero, pagka tayo ay nakatayo, sinusunod ang katotohanan, sumasama sa fellowship, nakikifellowship, I can assure you, masasabi mo na kakayanin mong magpatuloy. Dahil nakikita mo, nararanasan mo mismo ang kadakilaan ng Panginoon sa iyong buhay. Nawa, mga kapatid, sa umagang ito, tayo ay lagi nating i-examine ang ating sarili na kung saan ba tayo talaga nakatayo. Lagi natin tignan ang ating sarili na kung tayo ba ay nakatayo pa ba sa mga turo sa Biblia or nakatayo na lang sa turo na nagtuturo sa harapan. Tayo ba ay merong sariling pag-aaral sa pundasyon na yan na sinasabi? O nag-iintay na lamang tayo ng pag-aaral ng tumatayo sa harapan? Dahil tayo lamang ay makakatayo sa tamang pundasyon, sa pundasyon kay Kristo, kung tayo mismo ay may alam kung ano yung nilalaman ng pundasyon na yan. Kung tayo mismo ay kinikilala yung pundasyon na tinatayuan mo. Hindi mo lang iniintay yung tatayo dito sa harap at magsasabi na ang si Kristo ang pundasyon ng ating pananampalataya. Paano kung hindi? Kung hindi mo alam yung salita na nandito. Paano kung yung sinasabi niya pala ay wala na pala dito sa Biblia? Hindi. Pare-parehas tayong namali ng pundasyon. Kaya mahalaga, mga kapatid, sa aking pagtatapos, ito simpleng exhortation lamang. Mahalaga na tayo'y mag-examine sa ating mga sarili, mag-examine sa pundasyon na kung saan tayo nakatayo, at kung talagang ikay nakatayo kay Kristo, yan din naman ay lalabas, yan din naman ay yung mararanasan, yan din naman ay makikita. And I can assure you na ikaw din naman ay hindi mo rin mapipigilang sabihin na purihin ang Panginoon at nararanasan ko siya sa aking buhay. Salamat sa Panginoon sa mga salita niya sa umagang ito. At tayo manalangin at aking ibabalik sa ating MC. Dakilang Diyos, salamat sa iyong mga salita. Kami ay nag-expect pa ng mas maraming pagkilos mo, paggawa mo, mamaya sa pangangaral ng iyong mga salita. Nawa kung paano mo kami kinatagpo mula kanina sa pangawitan hanggang sa mga oras na ito, ay paranas mo palalo ang iyong kaluwalhatian sa aming kalagitnaan. Purihin ka, O Diyos, at sambahin ka sa pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. At aking nang ibinabalik sa ating MC.